sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service. at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Emis mo yata nagkakabot eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating Mars! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karami
Isamay nyo kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Natin oras, mayroon na kita 15 minutos na nakalabay alas 9 sangkay. Maupay nga aga, again welcome. Part 2 naman kita mga sumat palibot ito na atin probinsya sangkay. Sumat Estihanon, welcome ati diyan kamplon iton iyo makakaupod nga rakit iton ka alas 10 na ang takna ano. Ngayon, syempre, kabakyang natin, hapagpakathin na mga sumat at atin field reporters. Ika nga production team, Ate Pen, Ate Sok, and Ate Daisy. Hangaran to na person DYS, Amon Station Manager Ate Ruth Abunda. Chief Tech Sir Joey Policarpio, Amon Admin Sir Buboy nga na natin partners, Didiha Master Control. Coach Sir Euphem Bunad Jr. and the Engineer Al Queen. Yan. Happy Wednesday morning, June 3, 2026. Siya haning Wednesday sangkay. Dila sinasabot midweek na kita. Midweek na. Uy, yan ang nga bulan hiton na June. Lain-lah hiton National Kidney Month. At na-mention ato na programa kakalapa. Yan nagihapon na ito na National Dengue Awareness Month. So, paigtingin natin ang pag-iingat laban sa mga lamok. Kaya diri lang pinakakalaksi ito na dengue. Sarang pawag nating hayaang pamahayan sila sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging bida sa kalusugan para sa pamilya. National Dengue Awareness Month nga niya nagihapon nga adlaw amad ton World Bicycle Day. So yan ang World Bicycle Day again sa Salinurog. Diri iton simpleng bisikleta nga may ada duhang kariton kundi iton freedom nga iya ginahatag. Tikang heto na pag-iwas sa traffic, tipakadto trabaho. Nga itong tinatawag nga padyak para sa kalusugan. Kada weekend, hindi ba itong parang bike? Anton mga may ada bike, maupay yan ang option. Kundi man harayo itong trabaho. Para kung mas tipid hiton gas, mas tipid hiton pamasahe. Magbabike ka nala, kuan pa, may ada pa mga health benefits. Ang bisikleta ay isa sa pinakasulit, eco-friendly at masayang paraan ng pagbabiyahe. Amula hirot-hirot lano kung niya ada kagad hiton, damo itong sasakyan. Bisan kung may ada pa siringta, may ada ta tinatawag nga bike lane.
Kay di man may iwasan it nga mga pag nakabig nga dihito na kaluyong nga lane. Balita para sa mga siklistang Pilipino, keep on pedaling. Patuloy nating isulong ang mas ligtas na bike lanes at respeto sa daan para sa lahat. Yan, sugad man, ride safe o hirot-hirot. So bisa na kung nakabike dapat magsulot lagi hapon hiton helmet. Di ba may ada iton helmet nga design para hiton bike. O ayaw kalimti pagsulot iton helmet ngan mopay gihapon naman iton may ada light itim bike ka. Kay in kaso di hiton moment nga nagsisirum na kikitaon ka visible visible iton bisan light nga light kay talaga di ka kikitaan nagbabike ka. Iton moment nga nagsisirum or masirum na nga nagbabike ka. Or iton kaagahon. Diri basta-basta, liban na lang kung gideo kinahaimit sa rakyan, ulit pagkitime. So maupay itoon, may ada ilaw, gihapit iti mo bike. Yan, keep safe para ito na aton mga siklista. Yan, so World Bicycle Day. So, mula ito ng perano hiton gen hihinamdam gen sa celebrate. Yan ang adlaw nga yan ang bulan hiton June. Enjoy ta ito na bulan hiton Hunyo. Ayan, update kita na ipagtagapanahon. Ay, mayroon na ngayon nga din ni Ate Sok gen send ng mga photos. Sige, diretso kita tawagan tahi Ate Sok, pero samtang tinatawagan hi Ate. May adahi mga public service announcement ikang hito na City Civil Registry Office at to na bagong schedule hito na pre-marriage counseling, kasalang bayan, serbisyo karaban ng iba pa mga aktibidades kasumpay hito na charter celebration. O, itong panahon nga dihiton City Borongan yan ang atak na mapaso. Hain daw lahi ate ko na adiha City Hall. Pero kay may ada area nga turog diti ada keton may dak nga puno. Punong kahoy at banghiton City Hall matagham. Matagham labisan ko na mapaso itong sirakit adlaw. Yan sangkay 20 minutos na nakalabay halas sa 9 dayo na karawatan ta report matikang naman na kanati Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Ate Sok, good morning. Yes, how copy Dayan? Clear, 5x5. Okay, natin i-share na mga impormasyon na may kalabutan ini hiton ikakasa nga mga aktibidad dit lokal nga pamunuan ng syudad Borongan hitag birthday. Uy, maika 19 anyos na 90. nga syudad it Borongan City. Dida ini hiton June 20, pero antes pa June 20, may da na iging hilira nga mga Ate, interrupt babalikan ka na hi president. Okay, sige, tansyo, paki-call na la, waiting la, living aside. Estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigay natin para naman matiyak na sila ay makapagtapos. Kaya, yung 100,000, hinati sa 5, dahil mamimili ng tigli-5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang aking sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate ang isang tao.
ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito. Dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong nga sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaring buwagin, hindi na maaring, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga, ay kami naman, ay wala naman pong forever na nandito na lang kami habang buhay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami, na mga liderato ngayon, matatapos na ang aming mga termino, matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad. At sa ganung paraan, kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakahalaga po nito. Kaya gamitin nyo ng mabuti, mapakinabangan ninyo yung 20,000 piso at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong at alam nyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko dapat mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Sabi ko, nasasayang, maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programang ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSF na sinasabi ko, na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ay para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yon. Dahil alam ko naman na sa barangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman.
Kaya pinagbigyan natin yung mga magbigyan naman natin sila ng konting magamit na pondo para yung mga inisyatibo na nais nilang ilunsad ay makikita natin silang magde-decide, sila ang may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official silang mamimili kung saan ilalagay. Yung ibang lugar, yung ibang barangay, bumili ng bigas para dagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo. Para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po, kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan, ay dahil po nababahala kami, meron po tayong mga statistiko na nalalaman, yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, halos 29% ng college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito ay malaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po ang aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis bumaba at diretso po sa taong bayan at hindi dumadaan-daan kung saan-saan pa at sa inyo tuloy-tuloy galing sa national government ang mag-distribute ang local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Idagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang. Yan po ang ating programa. Nakakatiyak po ako. Nakakatiyak po ako na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral na mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling ang matusangkay menasahe ito natin na President Ferdinand Marcos Jr. Di daton pangunahan na ceremonial turnover of the Socio-Civic Projects Fund or SCPF financial assistance durante ito na meet and greet with the presidential scholars. Kada mo yada itong mga presidential scholars dida naman ini Rizal Memorial Coliseum. City of Manila, yan na nga adlaw. So, itong pondo ay nagdidistribuer nga daha maabot 4,426 nga mga bagong Pilipinas sa presidential scholars. Tikang naman ini haunom nga distrito bugos nga Manila. Nga diin ini nga mga bagong nga mga presidential scholars in makarawat hintig 20,000 pesos kada usa. So, 8 times nalala abutin na pera ito na pondo. Ada siguro nin mga 90 million pesos. Almost 90 million pesos. Yan, good morning, Junita Nita. Good morning, Sumat Estihano, na maganda ang plano ng mahal na Pangulo. Yes. Pero pero may pero. Sigurado ko nang mabigyan yan, malapit sa luwag or malapit sa barangay. Digad pa noong kaya. Siyempre nag-aagi man inihiton. Mahugot nga evaluation, screening. Para makuha ito na qualified talaga para ito na programa.
ito nato na presidente. Anyway, thank you, Junita Nita. Ito na imo comment nga pagsiling ito na aton live stream. Sugod man, baying Jennifer Gulmatico, good morning. Tikang pa kanina nga aton na kahampang ito na aton mga programa. Kuya Teo, kumusta? Maupay nga agamisti nga mga viewers and listeners ito na sumat estihanon and God bless. Ayan daw nga salamat ito na pag-siling gihapon for watching. Ate Maylene Teherero Librando, thank you gihapon ito na pag-watch. Bisa na ko na mga busy, may adlagi hapon na time para siling hito na aton programa. Siyempre, nga ba kayo Resorts Cove, nga ka na Kuya Teo, good morning. Ate Grace, Ate Grace, kumusta? Nga kan da Ate Ami and Kuya Demi, nga maupay nga aga. And Leonila Ilardo, Nanay Leonila Ilardo, good morning, gihapon. May ada na additional dida hito na family nira Kuya Teo, dida ba kayaw? Parang nga na palang pagkaka-encounter ka na Leolina Ilardo. Dida ba kayo Resorts Cove, maupay nga aga? Thank you so much. Siyempre ito ng bugos nga Calzado family gihapon. Ayan, adi balik kita ka natin so para ito niya mga ipapahat nga balita updates. May pag-isumpa ito na charter celebration ng City of Borongan. Radyo Pilipinas Report. Ate Sok, good morning again. Yes, damo nga tansyo. Yes, ang aton i-share yan na mga pasilunang impormasyon kasumpay iton pag-celebrar. Iton ikakasa nga mga aktibidad dihit lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan. Kasumpay ito na pag-celebrar itong ika-19 nga charter celebration. Katungtungan ni birthday syudad ng Borongan na pagiging syudad is June 20. Pero antes pa iton nga mga aktibidad, antes iton nga siya in mainhit ginbinya nga mga aktibidad ngan sa hini aton atan i-share ang pagkakabisihan wadton mga aktibidad nga nahituka sa City Civil Registry. May da mga changes aton schedule ilabi na aton nahiuna nga paanunsyo may kalabutan ito ang pagtaga marriage counseling. Yes, aton magpapakasal in kinahanglan man iton hira magpailarom. Requested kasi yan ito na marriage counseling. So nagkamayda hin changes aton schedule. Aton una nga ni anunsyo is June 11. Again, reskid in here nga dahiton June 16. So para nga dahanton mga magpapakasal may dangayan hini sa 65 tapadis nga mga magtiayon kasamang dayan adton magpapakasal ma-join hini nga kasalang bayan. So hirain na pinananawagan nga June 16 na adton bag-o nga schedule and marriage counseling. Maghapon in here, tapos anunsyo na la adton venuehan kung na diin kasamang dayan. So June 16 instead of June 11. Tapos na-request hira mamalu iton aton City Civil Registrar or City Civil Registry Officer Ma'am Maluma Maria Luisa Asol III nga diri ipud dadton mga magtiayon adton ira mga patata didaan naman hiton marriage counseling. Diri nira kunta i-request ira ginahangyo nga diri nira ipud adton ira mga chikiting. So June 16 na and then iga-announce nala papahibaron nala kon diin iton venuehan basta maghapon inhiya kinahanglan talaga inhira umattend iton marriage counseling kay kinahanglan iton sertifikasyon nga hira inagpailarom hini nga counseling otherwise di hira kakaslon.
Tapos, para daman hira ma-sertipikaran, hindi naman para hira makapahipailaram hin marriage counseling, kinanglan hira magtanom daman hin na pulo nga mga punong kahoy as at base ta igin mamando iton City Ordinance number 312. Diri na lahiya morpyo nga executive order so ganda na de kundi hiyain ordinansa na kasamang dayan. So papamatuod ni hira nagtanom with mga selfie. Balitaw dito ang ira pusing ang pagtanom amo hikapitan. Tapos ma-sertipikar naman nga hirain nagtanom ang aton mga kasugbong. Ang didi naman na City Environment and Natural Resources Office, syempre ang aton City Enro, State Environment and Natural Resources Officer Sir Chudchito Aklas. Siya June 16 na ha, nga dan 65 payers, deri na June 11. Tapos ang karasal naman in kinabuasan, tidayan. Dito naman nahibako Sea of Clouds. Aton ira karasal June 17. Siya ini aton schedule. Hapag kaya na bang naman may tigda nga mga changes pero June 17 tapos may dahini mga pick up points para naman hagpon mga magpapakasal di naman kailangan sa ring ni Ma'am Malu nga hirain mag-gown danton mga beautiful nga June bride pero an may kahiwad na mag-gown. Balitaw, basta busag. Okay. Kay makakausaman lang ko ng ate. Anton, syempre, mga garnat siya nga busag, nga kamisad. Basta nga mga, barong Tagalog, basta, and bisan ano nga busag, panaptun, tapos ang ira naman pants, bisan naman ano nga kolor, basta busag. Aton ira upper nga garnet siya. Ang mga ladies naman busag naman nga formal nga attire. So June 17 dito naman ha Sea of Clouds. And then igin papasabot liwat han City Civil Registry nga upod naman iton aktibidad aton serbisyo caravan. Dida naman ini hiton June 20 nga upod dan mapartisipar aton syempre aton City Civil Registry kundi ira iga papaangbit aton ira mga ito na nga mga serbisyo nga ira igin papadangat sugad hiton ano ini iton libre nga birth registration laki pa ano aton late birth registration. Ada ini mapisto kasamang dayan, dida itam makakamay didahin na handong, tutukuronin in dako nga tent, dida naman hita espasyo. It nga, di ba, didiha City Hall, dida hita bangsaran, fronting, o didapit hiton may Real Street, adaing bakante nga espasyo, so dida iton pagtutukura it big tent para naman adton serbisyo caravan nga lakitan ma-join ini ato natin mga kasugbong han City Civil Registry so aton dida mga tita, mga tito, mga kag-anak nga may daig paparehistro, late registration, pagpahimulo sa ito iniyo. Libre po in hiya, dayan, tapos pwede naman aton may mga queries, hit na mga papaano ini na mga serbisyo na ginahatag iton Civil Registry bisan diri mga bungrunganon and welcome pero aton libre nga panrehistro in aton birth in mga burunganon. Tapos laki pa hindinhi nga pinananawagan adton mga kag-anak dida nga may mga chikiting nga igin anak dito naman na iba nga mga lugar nga karuyag na nira mahirehistro adton ira patata in magpapasilitar liwat adton City Civil Registry. So asyain, dida inihira mga pwesto, hiton nasabi nga espasyo, dida iton serbisyo, caravan, June 20 po itiya, dayan asya na iton katungtungan, hit the birthday, hiton na syudad na Borongan. Tapos, eto, may liwat di panawagan, hiram mamalo, nga dain hagto natin, mga nanay,
mga kag-anak, eto, ilabi na adton pagkuha na naton ira mga docs, didi naman city civil registration. Ikuha natin didi adton aton kudigo. Okay. Ready for pick up na. Din mga dokumento pahimulos inira kasamang dayon kasi ang naglabay nga adlaw nagdumar adto sinuyod adto natin mga kasubong city civil registry adto na panrehistro as in nasingad to inira mga kabaranggayan ang mga higrayo nga barangay na syudad adton eto birth registration assistance project o BRAP syudad na Borongan. So adiin para aton didi 22 ini nga certificates in live birth. Tapos in security paper pagod ka sa mangdayan, aton ini pananawagan para hadton mga kag-anak ready for pick up na didi naman city civil registry second floor iton city hall aton kan Nelsa Casiliano Mendoza, kan Almara Andia, Jenny Amado, Judy Ann Amado, Efren Gadi, Erlinda Bajado, Evelyn Duro, Jenny Rose Palsi, Jessica Palsi, Joey Del Monte, Lorna Bajado Casimo, Mariel Bajado, Vilma Casimo, Binalda Busa, Erlinda Ases, Marlito Glino, Rami Andia, Rolly Kakado nga Giselle Arga. Para gayan haton ira mga kag-anak dinaadton mga certificates of live birth haton iyo mga patata paki-pick up na dili naman city civil registry di man niya kasamang dayan pwede natin i-post kasi may mahin pagtaga data privacy so sa ni nakikisuyo na lahi mamalu ito natin city civil registry officer nga panawagan ta kahanginan 19 ini nga mga certificates of live birth inhirain gintuhol kayain nasabi nga buhatan ngadto naman ang mga kabaranggayan mga panulugon nga barangays kasamang dayon naton gindumara nga birth registration assistance project dinhi naman na syudadan Borongan sugad man adton mga tito dida mga nanay o tatay nga nagproseso in mga kapapilan na pagrehistro adton ira mga anak nga ipinan dito pangan kan ibang mga lugar may daan naliwatad to mga ready for pick up na adton ira certificates of live birth didi naman city civil registry liwat naton ka aton isang notes adton aton listahan to kasamang dayan pero marami tira i-pick up na nira daman didi naman city civil registry kaya magplaklase na importante ini nga dokumento ito natin mga patata iton certificate of live birth. So piral adtohan panawagan din naman city civil registry basta ang marriage counseling marka na lang hita iyo kalendaryo nga dahaton 65 nga mga pairs. Kung pa naman hira dayan kompleto ricados nahin anton ira mga dokumento sa pag-attenda nira haton marriage counseling so instead of June 11 June 16 adton marriage counseling ipapahibaro nala kundi ang binyuhan tapos ang natudlok nga petsa pagkaya na adton kasalan na good kasalang bayan is June 17 dito naman ini ay bakong Sea of Clouds nga magkakamay dahinin pick up points nga exercise liwat ini dida hiton pre-marriage counseling syempre nga pagdudumaraon antes naman hiton kara rasal. So nagta-thank you kita din aton mga kasubong din naman city civil registry and public liwat coming from city Comelec office para nga dadton tikuha daman hadton ira certificate of voter registration pwede na kam na kumuha din naman city civil registry
Kaya kahuman pala hadton ira duha ka adlaw nga ERB Election Registration Board hearing. Pero ini ka dayan ha nga ira kukuhaon nga voter registration certification hindi rin nagton gin bago pala nga gin siha aton ERB and kanan previous pa nga mga panrehistro kaya ton sobrahin mil 1,584 nga mga aplikasyon hindi dahan naglabay nga voter registration particular na mga petsan April 1 to May 18 in haros pa in duha ka semana kataliwan ni TRB hearing siya pa ititon pakakapag-issue iton City Comelec Office hadton mga sertifikasyon hadton iram voter registration. So paran may mga katuyanan nga tikuha nga nagpapabilin pa nga libre nga dokumento, pwede na kam available na liwat na naman iniha di naman City Comelec Office kay wala lanin niya temporaryo lanin nga wala pagawasan na sabi nga dokumento adton City Comelec Office daradton gindumara nga ERB hearing 1,584 kaya adton mga aplikasyon dida naman voter registration kahuman pala nga voter registration particular na ang mga petsan April 1st nga da naman hadton May 18. So asyalanay nakasamang dayan iton aton i-share nga impormasyon taos adton ging kabisihan liwat adton naton mga kasugbong ang mga kapitanes nationwide nga mga kapitanes na nangandaman ng karahibot na karasikan sugod na hini adton naton mga PB dinhi naman syudadan Boronga na Eastern Samar o nationwide pangani kay antes magtapos bulan ng Hunyo magkakamay dahil Russian National Congress adton mga punong barangay so magkakadulhog inihirap ngadto naman kahiluagan ngani adton pati pa adton mga SK chairperson nga may da papundo pang travel in iba ira in maguyod kan kapitan so lakip inadton ira gin kabisihan hadton iran maging kikinanglan mga pagtaga preparasyon hini nga National Congress hiton mga PBs nga nasugad man adton mga requirement para hiton di ba nationwide liwat ti presidente PBBM maghahatag ka baranggayan hinpundo para hadton kanan presidente scholar program kundiin 100,000 pesos ang igahatag kada barangay so kinahanglan liwat adton mga docs ang kinahanglan nga mga docs asya damat iginsayo didto para maka-avail adton ira barangay kasi ano sabi nga pundo ida-download provincial government tapos syempre mahit mga requirements so kinahanglan waray nira mga unliquidated nga mga nahihatag ira nga mga pasiuna liwat nga mga ayuda ni mano o gobyerno ngan yan liwat adto nagakamay dahil training adton BBM nga da naman adto naton mga punong barangay adton RA 12009 ang mga bago ini nga mga panuntunan iton pag-procure hin mga higamit serbisyo adto new procurement law hiton Pilipinas asya niya naton ira seminar workshop 3 days adto Hawelas aparteo dito naman sabang South sa pirala adto hangin na talakay di na nasabi nga gamitin nito nasunod na natin nga pagka-reunion sumat isnihan natin ini-share at idayan yan back to you Ate Sokmo tikang di naman na City Hall. Namang salamat Ate Sok Abrianto ni Imagyan na pahatang mga balita update may pagsumbay ito pagbubuhat ng dakang activity ito City of Boronga sa ito highlight hit Charter Day celebration ito ika-19 charter celebration ito city birthday 19 happy birthday Boronga na balita ginugsod adton pre-marriage counseling schedule nga diin hanhadi June 11 adto
So yan naada na ha June 16. Ngan kinabuwasan naman na doon karasal. Ginaghat sa ring pa kanina ni Ate Sok nga dirig po danton mga chikiting santon mga magtiayon para siguro makag-focus hiton counseling and syempre paano kuno waray kumahibibil na hitak baby. Anyway, basta matan encouragement Ngano waray pa iga-announce nala adto na venue kun diin hini nga pre-marriage counseling. So ayun, kay karasal hito na 17, hahiba kung itkarasal so sarado itiya. Para hadton mga man marasya adto. Ngan lain la daman hiton nga schedule, may ada din ko nakitaan nga post sa Borongan City Information Office. Temporaryo naman nga pagsara hiton hiba kung Sea of Clouds and Nature Park di na naman hito na Friday. Yan ang umabot nga Friday. June 5 so ginapapahibaro to na publiko nga temporaryo nga sarado iton hiba kung Sea of Clouds tikang hiton alas 4 nga dagka alas 9 hitaga para hinimportante nga aktibidad so hitaga la so itkulop pwede makag-visit nga to ginaabisuhan nga mga may ada na una na nga plano nga igudso daton ira pagbisita subay hini nga anunsyo. Yan, ibagi hapon nga pa-update ito ng Borongan City Information. Nag-update hirahaton ira contact number hana City Disaster Risk Reduction and the Management Office. So ang ira anay 0995 nga may ada 6105 nga katapusan nga number in unavailable na. So itong ira bago nga number yan 0997 927-4482. Ayan, utron ta sangkay 0997-927-4482. Kay importante ini nga may ada kita nakasave dito na aton mga cellphones or nakasurat something din papel nga pwede tala makitandayon ini nga pagtaga numero para in case of emergency madali ito na aton pag-contact. Yan naman to update from the Borongan City Information Office. Once again, damang salamat at Isol Caberia. Ang ito ni June 20, amo ito na charter celebration. So may ada dida serbisyo caravan nga pagbubuhaton. Ang mga serbisyo tikang ito na ato na mga departamento hiton mga ahensya hiton na aton gobyerno presente. So, ito natin na batian kanina kan ate doon Civil Registry Office adad to para hinalibre nga papanrehistro ito na birth certificate ito na atin mga kabataan. Diri la kabataan hangatanan nga mulupyo gihapon kasi bisan adto na atin mga nanay tatay may ada pa diri pa nakakakuha yung birth certificate diba para doon late registration. Nanay Mirna, Tatay Eddie, good morning. Pag-greetings gihapon tikang kan Kuya Teo. Aba, miss you kuno ubos. Miss na gihapon Kuya Teo. Kay iha nang oray kita pagkikirigta. Ma'am Adelaida Picardal, hello mo pa nga aga DYS Borongan. Thank you so much. Nga dahiton family gihapon na Picardal family ni Ma'am Adelaida. Yan, thank you hiton mga nasiling panalagsa hiton aton live stream by Radyo Pilipinas Borongan official Facebook page. Anaton oras may danala kita 3 minutos og sa mag-alas 10. Short na nalityadi nga panawagan hiton Bureau of Internal Revenue sa nga press release nga iraging pagawasan to na Mayo 28. So ginpapasabot ang nga tanan nga mga online sellers ngan mga digital influencer nga Bureau of Internal Revenue or BIR
nagpagawa si na Revenue Memorandum Circular number 38-2026 nga nagpapakilala na BIR registration na seal badge. Ilaram hini nga Revenue Memorandum Circular ginapupursigian aton mga online sellers nga na digital influencer nga mag-display hini nga verified digital badge sa iyo platforms nga online shops imbis nga ang papel nga certificate of registration. Makuha ini nga verified digital badge libre o waray bayad ha uros. Para sa mga online seller ng digital influencer, ipakita natin aton mga kliyente o customer ng aton shop or negosyo. Amo 100% masinugtanan ng katatapuran. Pwede gihapon para hiyan dugang nga kasayuran na pwede bumisita hiton buhatan hite BIR nga nahimumutang capital site Barangay Alang-Alang, Borongan City. Or din ito no opisina hita BIR hatan tagsa-tagsa nga bungto munisipyo habugos nga Eastern Samar. Ayan, so anhiya kumuha hiton na mag-display hiton iyo badge. Verified digital badge sa iyo platforms or online shops. Pagpamatuod nga nasugot ka hiton syempre legit lihitimo kang online na seller para maiwasan naman iton mga scammers. Anyway, sangkay signed adto ni Sir Roswell Go adto ni Chief Client Support Section iton Bureau of Internal Revenue. Yan, 1 minutog sa mag-alas 10. Thank you, Ma'am Adelaida. Mupay nga aga. Shout out dida ha Dolores Fire Station. Kanda Justin Montañez and God bless. Ang mga viewers and listeners gihapon iton sumatestihanon. God bless. Thank you so much, Ma'am Adelaida. Salamat iton. Pahabol pa nga mensahe. Ug din natin, tinatapusan natin pagharampangin ang adlaw. Da mga salamat, Ate Sok Aberiya haton imigyan na pahat nga balita. Ang aranton bugos nga person, DYS team, amon station manager at Ruth Bunda, Chief Texter Joey Policarpio, amon admin Sir Buboy. Kananaka na partners, Didi Master Control, Coach Sir Yufem Bunad Jr. ngan Engineer Al Queen. Ati din kamplon, sunod nga hong higon sangkay, ha parehong oras ng istasyon. Bye-bye and God bless. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.